Ang sulatan ni Apostol Pablo, ang mga mananampalataya, sila ay nasa pamamahala ng Roma. Ating alamin ang timeline o kasaysayan ng pagkakasunod-sunod ng unang 5 emperador o hari ng Roma upang malaman natin kung saang bahagi ng kasaysayan nagsimula ang Kristyanismo. At dahil pinag-aaralan natin ang liham ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, makikita rin natin kung saan ding bahagi ng kasaysayan ito sumulat si Pablo. Alam natin na nahahati ang panahon sa dalawang bahagi, ang BC o Before Christ at AD o Anno Domini. Ang unang emperador ng Roma ay si Augustus na ipinanganak noong 63 BC. Naging emperador si Augustus noong 27 BC sa edad na 36. Si Augustus ay namatay noong 14 AD sa edad na 76 at naghari siya sa loob ng 40 years. Si Augustus ay pinalitan ni Tiberius. Si Tiberius ay 55 taong gulang nang siya ay maluklok sa kapangyarihan dahil siya ay pinanganak noong 42 BC. Si Tiberius ay namatay noong 37 AD sa edad na 78 at namahala sa loob ng 23 taon. Si Tiberius ay pinalitan ni Caligula. Si Caligula ay 25 years old nang siya ay namuno dahil siya ay ipinanganak noong 12 AD. Si Caligula ay namatay noong 41 AD sa edad na 29 at naghari lamang sa loob ng 4 na taon. Si Caligula ay pinalitan naman ni Claudius. Si Claudius ay ipinanganak noong 10 AD kaya 31 years old siya nang mamahala sa Roma. Si Claudius ay namatay noong 54 AD sa gulang na 44 at tumagal siya ng 13 taon. Si Claudius ay pinalitan ni Nero. Si Nero ang huling emperador ng dynasty na ito. Si Nero ay ipinanganak noong 37 AD sa taong namatay si Tiberius at pinalitan ni Caligula. Si Nero ang pinakabatang naging emperador ng Roma sa edad na 17. Si Nero ay namatay noong 68 AD sa edad na 31 at tumagal ang paghahari niya ng 14 na taon. Ngayon, ipasok naman natin ang kasaysayan ng mga Hudyo sa panahong ito. Nabihag ng Roma ang mga Hudyo noong 66 BC at may mga Hudyo na nanirahan sa Roma. Sa gantong panahon, nasa ilalim ng Roma ang Israel. Taong 4 BC, ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Ayon sa Lucas 3, talatang 21 hanggang 23, nasa edad na 30 ang ating Panginoong Hesus nang siya ay binautismohan at nagsimula ng kanyang ministeryo sa ilalim ng kautusan upang iligtas ang mga nasa ilalim ng kautusan. Galasya 4:5. Dahil sa pangyayaring ito, ang ating Panginoong Hesus ay nabautismohan noong 26 AD. Makalipas ang 3.5 taong, siya ay namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit, at nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama sa taong 30 AD. Nang panahong ito, ang araw ng Pentecost ay ipinagdiriwang ng mga Hudyo. Ang Pentecost ay ika-50 araw mula nang ipagdiwang naman ang araw ng Paskwa. Ang paglabas ng mga Hudyo
sa mga Ehipto, mula sa Ehipto. Dahil dito, kaugalian na ng mga Hudyo na sila'y bumisita sa kanilang bayan sa Jerusalem upang gunitain taon-taon ang mahalagang pangyayari sa buhay nila. Sa araw ng Pentecost, ganito ang pangyayari ayon sa Gawa 2, talatang 1 hanggang 10. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano ay may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong na malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo mga taga Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na naakit sa pananampalatayang Hudyo. At ang mga Hudyo at Hentil na nanggaling sa Roma na nakasaksi sa pangyayaring ito at nakarinig ng pangaral ni Pedro ay nagbalik sa Roma. Kaya masasabi nating dito nagsimula ang unang iglesia sa Roma. Makalipas ang 3 taon, 33 AD, nang nagpakilala ang Panginoong Hesus kay Pablo ng panahong pinaghahanap niya ang mga mananampalataya upang hulihin at ipapatay. Naganap ito sa daan ng Damascus. Si Pablo ay na dating Saulo ay nasa edad na 31 dahil siya ipinanganak noong 2 AD. Taong 49 AD nang magpalabas ng batas si Claudius na nagpapalayas sa mga Hudyo sa Roma dahil nagtatalo ang mga Hudyo tungkol sa Panginoong Hesus. Naiwan sa iglesia ng Roma ang mga Hentil. Sila ang nanguna sa iglesyang ito habang wala ang mga Hudyo. Makalipas ang 5 taon, namatay si Claudius at nawalan na ng bisa ang batas na ito, kung kaya nagsibalikan na uli ang mga Hudyong pinalayas ni Claudius. Sa panahong ito, mas maraming Hentil sa iglesia ng Roma kaysa mga Hudyo. Taong 57 AD nang sumulat si Apostol Pablo sa iglesia sa Roma na nasa ganitong kalagayan. At makalipas ang 10 taon, 67 AD, si Pablo ay ipinapatay ni Nero. Nasa panahon ng paghahari ni Nero, nang isulat ni Pablo ang liham sa Roma. Si Nero ay 3 taon na makita niyang pinatay ang ama niya. Maagang napawalay sa ina at inalagaan ng kamag-anakan. Nag-aral siya sa gabay ng isang barber o barbero at isang dancer o mananayaw na pawang mga aliping lumaya. Si Nero ay nasa edad na 17 nang siya ay maging emperor ng Roma. Namuhay ng immoral, ipinapatay ang sariling ina. Napatay niya ang kanyang ikalawang asawa. At dahil sa paghahangad na mahalin siya, nabaling ang buhay niya sa sining at musika. Makasaysayan ang pagkakasunod sa Roma, kaya tinawag itong Great Fire of Rome in 64 AD. Sapagkat 6 na araw at 7 gabing tumagal ang sunog. Nasunog ang 10 sa 14 na distrito ng Roma. 132 na bahay ang nasunog at 4 na building apartments ang lubusang nawasak. Isinisi kay Nero ang pangyayaring ito dahil gusto niya itayo ang Domus Aurea o ang kanyang Golden House upang hindi maibintang sa kanya ang dakilang sunog na ito. Isinisi naman niya sa mga Kristiyano ang pangyayaring ito
at may diin niyang ipinatupad ang parusang kamatayan. Sapagat sa mga panahong ito, ang mga Hudyo na mananampalataya ni Kristo at mga Hintil sa unang iglesia sa Roma ay nasa ilalim ng pag-uusig. Ang mga pag-uusig na nadaanan ng mga mananampalataya na mayroong parusang kamatayan ay ang mga sumusunod: pagsunog ng buhay, pagpapako sa krus, at pagpapakain sa mababangis at gutom na hayop. Sa panahong ding ito, nang ipapako ni Nero si Apostol Pedro sa Roma, at ayon sa kasaysayan, hiniling ni Apostol Pedro na ipako siya ng pabaliktad dahil sa mataas niyang paggalang sa kanyang Panginoon na si Jesucristo. Makalipas ang 1 taon, 68 AD, si Apostol Pablo naman ang pinapugutan ni Nero ng ulo. Pinapapatay lahat ni Nero ang sinuman na nagkakaroon ng kapangyarihan at may mga dumadaming kasunod dahil sa kanyang takot na mawala sa kanya ang kapangyarihan. Kung kaya isang parusang kamatayan ang katapat ng bawat taong magsasabi na si Jesus ay Panginoon o Jesus is Lord, dahil gusto ni Nero na siya lang ang maghari sa buong mundo. Sa kabila ng mabigat na pamumuno ni Nero, hindi nagbago ang turo ni Pablo. Ang turo tungkol sa pagpapailalim sa mga namumuno o pamahalaan. Ang bilin ni Apostol Pablo sa iglesia sa Roma ay ganito: ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos, at sila'y paparusahan